Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli tayo po ay nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nasa ikapitong buwan na ng taong ito at unang Merkules ng buwan ng July. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy na tayo po ay kanyang iniingatan, ginagabayan sa mga nagdaan po mga buwan at alam ko po na sa buwang ito at sa mga susunod pa na mga araw, linggo ay patuloy na tayo po ay gagabayan ng atin pong Panginoon. Ngayong gabi, kung ikaw ay nanonood at nakikinig, ang ibig sabihin nito ay pinagpala ka ng Diyos ng kalakasan, ng kalusugan at pagkakataon na muli na mapakinggan ang kanyang salita, ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikibahagi sa atin pong gawain ngayon pong gabing ito. Sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, buksan na po natin ang atin pong mga Bibles sa Luke chapter 15 verses 3 to 7. Luke 15 verses 3 to 7, ang sabi po dito, Then Jesus told them this parable, Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who does not need to repent. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ulit sa gabing ito. Salamat sa panibagong buwan na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa mga nagdaang buwan na patuloy po na amin pong nakita at naranasan ang inyo po, Panginoong, patubay at pag-iingat, pagpapala, pagtatama at kabutihan, Panginoon, sa amin. Sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita, nawa ito po ay gawin nyo na pampalakas sa amin at patuloy po na magbigay ng direksyon sa amin pong buhay. Tulungan mo kami sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang pagiging makakalimutin daw po ay mas nagiging obvious no po pagdating daw po natin ng edad na 50 years old hanggang 60, no? Mas madalas na daw po tayong nakakalimot at sa tanggapin ko man yan o hindi, yan po ay nararanasan ko na. Ano po, maraming beses na marami po akong nakakalimutan, lalo na pagka ako po ay aalis ng bahay. May times nga po na paglabas ko ng bahay, minsan binibilangan ko ang sarili ko ng 10 seconds. At yun, naaalala ko na meron akong nakalimutan. At alam nyo po, dahil sa marami tayong mga nakakalimutan, no po, madalas ay marami tayong mga nawawalang gamit, no? Hindi natin makita kung saan natin nailagay. Minsan, yung aking eyeglass, sinahanap ko kung nasaan. Yung pala na andito lang sa aking ulo. Ano po? So, ngayong gabi mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, ano po, tayo po ay makakalimot at makakalimot. Meron po tayong mawawala na gamit. Pero ang tanong, once na malaman natin, ma-realize natin na meron tayong nawawalang gamit, no po, ano ang atin pong ginagawa? Hinahayaan na lang po ba natin? No po, pinapabayaan na lang po ba natin na mawala na ito? Hindi na po tayo mag-e-effort para hanapin po ito? Or depende sa kung gaano kahalaga yung nawawala. Ngayong gabi sa atin pong patuloy na pag-aaral ng mga talinhaga na binigkas ng Panginoong Hesukristo nung siya po ay naandito, ay makikita po natin ang ipinakitang halimbawa ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin kung sakaling meron tayong mahalaga na bagay o tao na nawawala. Anong dapat nating gawin? At sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong niya, ito po ay ating matutunan at ito po ay ating gawin sa bawat araw ng ating pong buhay. Ang pamagat po ng ating talinhaga ngayong gabi ay The Parable of the Lost Sheep. The Parable of the Lost Sheep. Ito pong parable na ito marahil ay madalas na nating naririnig sapagkat every time na atin pong pinag-aaralan kung paano tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon, hahanapin natin ang mga naliligaw ng landas, ito po ay
isa sa mga pinagsasaligan natin ng atin pong pagsunod sa utos na ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. Sapagkat sa Panginoon po talagang ito ang kanyang dahilan bakit nagpunta siya po dito sa lupa. No? Ang sabi nga niya sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." No? Ang anak ng tao ay dumating para hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Sapagkat sa Panginoon, napakahalaga ng buhay ng bawat isang tao. Ang sabi niya nga po sa Mark chapter 8 verse 36, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" Okay, so ganun po kahalaga ang buhay, ang kaluluwa ng isang tao, no, sa Panginoong Hesukristo. No, ito po ay masigit pa sa kayamanan ng mundong ito. Kaya ito pong talinhagang ito ay tugon ng Panginoon sa mga kumukwestiyon sa Kanya. Lalo tigit sa mga Pharisees at saka mga teachers of the law na kung titingnan natin dito sa verse 2, ang sabi dito, "But the Pharisees and the teachers of the law muttered, 'This man welcomes sinners and eats with them.'" Okay? So dito po parang kini-question nitong mga pariseyong ito at mga guro ng batas. Bakit nakikisama ang taong ito sa mga makasalanan? Parang katulad din ito ng napag-aralan natin last week, si Simon na pariseyo. At ganito talaga ang thinking ng mga Pharisees. Pagka yung isang banal na tao ay nakikisama sa mga masasama, parang bumababa yung tingin nila. Sapagkat ang tingin nila sa mga sarili nila, itong mga pariseyong ito, dahil sila ay nagpapakabanal, nagpapakabuti, sinisikap nilang gawin ang tama, ang utos ni Moses, dapat hindi sila makisalamuha, makikain, makipagkwentuhan man lang sa mga makasalanan. Pero iba ang Panginoong Hesukristo. At dito nga, sa talinhagang ito, ay sinagot niya ang dahilan. Bakit siya nakikisama, nakikisalamuha, nakikikain sa mga tinuturing ng mga pariseyong ito na makasalanan? Sa talinhagang ito, makikita natin ano ang tingin ng Panginoon sa mga makasalanan at ano ang dapat gawin sa mga tao na naliligaw ng landas. Sa gabing ito, may makikita po tayo na 3 halimbawa ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin sa mga naliligaw ng landas. Itong parable of the lost sheep, madalas ay inihantulad tayo ng Panginoon, lahat ng mga tao, sa isang tupa, sapagkat alam naman po natin ang characteristics ng tupa. Ito po ay helpless, defenseless, na pagka ito po ay nawala, ito ay hindi na makakabalik, at pagka ito po ay nakasalamuha ng panganib ng mga mababangis na hayop, ito po ay mapapahamak na, ito po ay mamamatay na. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. At sa punto pong ito, ay napakaganda ng paglalarawan ng Panginoon sa pastol ng mga tupang ito. Na inilarawan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa pastol, at ang makasalanan ay dito sa nawawalang tupa, at yung mga feeling na matutuwid sila ay yung mga iniwan na mga tupa para hanapin itong nawawalang ito. So again, 3 halimbawa ang pinakita ng Panginoong Hesukristo dito. Nawa sa biyaya ng Panginoon, ganito rin po ang ating gawin. Ito pong halimbawang ito ay ating sundin, sapagkat naniniwala ako sa gabing ito, yan ang isa sa mga dahilan bakit po tayo iniligtas ng Panginoon at pinanatili dito po sa lupa na buhay para hanapin din ang mga naliligaw ng landas. Ang una na makikita natin, the reaction of the shepherd. The reaction of the shepherd. Nun pong may nawalang isang tupa, base po dito sa talinhagang ito, ano yung natural, ano yung automatic na reaction o tugon o gagawin ng isang pastol na nawalan ng tupa, na merong alagang 100 na tupa tapos may nawalang isa? The automatic or the natural reaction is to find, to seek, hanapin ang nawawalang tupang ito. Kung babalikan natin itong verse 4, sabi niya, "Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them.
Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Okay? So dito, ano po, sinimula ng Panginoon itong talinhagang ito sa pamagitan ng isang tanong. Ano po? Ang sabi niya, kung sakaling may 100 tupa ka na inaalagaan, tas nawala yung isa. Di ba ang gagawin mo? Iwanan mo yung 99 sheep and then hahanapin mo yung nawawalang sheep na yun. Dito po makikita natin ang isa sa mga kultura ng mga pastol noon. Ano po? Na ang bawat isang tupa sa kanila ay napakahalaga at talagang pagka may nawala dito ay ibibigay nila yung kanilang buhay. Ano po? Para mahanap, para masigurado na ligtas ang bawat isa sa kanila. Katulad po ng nilalaman ng talinhagang ito. At gaya na sabi ko po sa inyo kanina, ang sheep po ay naglalarawan sa atin pong mga tao. At napakaganda ng paglalarawan ng Panginoon sa kanyang tugon. No po? Dahil po tayo pong lahat, tayo pong mga tao ay naligaw ng landas. Ano po? Yan po ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6. Tayo pong lahat ay nagkanya-kanya, no? Tayo po ay pumunta sa lugar na gusto nating puntahan. No po? Tayo po ay naligaw lahat ng landas. At ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 11, there is no one who understands, no one who seeks God. No? So dito po, tayo po na mga naligaw ng landas, no, katulad ng mga tupa, ang nakakalungkot sa atin, ayaw nating unawain kung ano ang ating sitwasyon, no, wala tayong pakialam, at tapos, ang isa pa, hindi natin hinahanap ang Diyos. Okay? Wala tayong pakialam kung may Diyos ba o hindi. Kung tayo ba'y mapapahamak o hindi. And then, ang sabi pa po sa Psalm chapter 14, verses 2 and 3, the Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. All have turned aside. They have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Ang sabi dito sa verse 3, all have turned aside. They have together become corrupt. Ang sabi doon, all, no? Walang exempted. Okay? Lahat, no, ng mga tao ay lumayo sa Panginoon. Lahat ng mga tao ay umalis sa presensya ng Panginoon. Walang gumagawa ng mabuti, walang naghahanap sa Panginoon. At yan po ang kalagayan ng tupang ito na nawala, no? Hindi na siya makakabalik, no? Wala siyang sense of direction, no? At hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya ang isang tupa na nawala, ang destinasyon niyan ay kapahamakan. At ganun din po tayo, mga kapatid. Yan po ang ipinapakita ng Panginoon dito. Tinuturo ng Panginoon sa mga pariseyong ito at teachers of the law na dapat naiintindihan nila na ang isang tao na lumayo sa Diyos, no, naligaw ng landas, hindi na yan makakabalik, no, sapagkat dahil sa tindi ng kasalanan natin, wala po tayong kakayahan na hanapin ang Diyos, unawain ang ating sitwasyon, na po, at manumbalik sa Kanya. Kaya ang reaksyon ng Panginoon, ang reaksyon nitong shepherd, dahil sa yung tupa niya, alam niya mapapahamak na yon, siya ang gumawa ng paraan. Siya ang naghanap sa tupa. Okay? So sa gabing ito, ang nais ko pong maunawaan natin, hindi po natin natagpuan ang Panginoon. Ang Panginoon ang nakatagpo sa atin. Ang Panginoon ang naghanap sa atin. Sapagkat tayo po bilang makasalanan, ang atin pong tendency ay lumayo ng lumayo, sumuway ng sumuway sa atin pong Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ang reaksyon niya sa kabila ng ating pagsuway, sa kabila ng ating paglayo, sa kabila ng ating pagre-rebelde sa ating Panginoon, hinanap pa rin niya tayo, hindi para parusahan, hindi para i-condemn tayo, kundi para tayo po ay bigyan ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Alam niyo po, common, ito pong pangyayaring ito, itong laman ng talinhaga ng Panginoong Jesucristo, common na laging may nawawalang tupa, no? Common na hinahanap ng pastol yung mga nawawalang tupa. Pero ang hindi common dito at kumuha ng atensyon ng mga pariseyo at saka ng mga teacher of the law dito ay yung iniwan ng pastol yung 99 para hanapin yung isa. Sapagkat kung sa kanila yon or kung sa atin ito, no?
mag-aaksaya ka pa ng oras, no? Ng lakas, ng resources para hanapin itong nag-iisang ito? Hindi ba dapat i-devote mo na lang yung sarili mo sa karamihan? No? Pero dito po, makikita nga po natin ang halaga ng bawat isang kaluluwa sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay mas mahalaga pa sa kayamanan ng mundong ito. Kaya ganun na lamang ang kanyang reaksyon nung tayo pong lahat ay nawala. He came to seek and to save the lost. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nung isinuko po natin ang ating buhay sa Panginoon, natagpuan po tayo niya. Hinanap niya po tayo. At salamat sa Diyos sapagkat sa biyaya niya ay isinuko po natin ang ating pong buhay. Kung ikaw, kaibigan, ngayong gabi, hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay, kung naririnig mo ito, ito ang panahon na nakita ka ng Panginoon sapagkat matagal ka niya nang hinahanap. Ang gusto niya, isuko mo ang iyong buhay at manumbalik ka sa Kanya. Sapagkat yan ang ninanais ng Panginoon sa lahat ng mga tao, na tayo pong lahat ay bumalik, manumbalik sa Panginoon, talikuran natin itong mga kasalanan na ito na atin pong ginagawa. So yun po ang una na makikita po natin na halimbawa na nakita ng Panginoon sa kanyang paghahanap sa mga nawawala, sa mga naliligaw ng landas, no? Hinanap niya, hindi siya nagdalawang isip, no? Hindi siya pinilit, hindi siya pinakiusapan na hanapin, kundi yun agad ang automatic, ang kanyang natural reaction, lalo na pagka mahalaga yung nawala, talagang hahanapin niya kahit anong mangyari. Ngayong gabi mga kapatid, alam ko po na marami pang mga kaluluwa, marami pang mga kakilala tayo, nakapalibot sa atin, ang hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang mga naliligaw pa ng landas. Ngayong gabi, tayo po ay iniligtas ng Panginoon para maging ilaw at para hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Panginoon. Kaya sa gabing ito mga kapatid, hanapin natin yung mga naliligaw ng landas. No? Hindi po sila lalapit sa atin. Ganun din po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo dito. No? Hindi niya hinintay na bumalik yung mga tupa kasi nga hindi na yun babalik. Okay? Kaya ang Panginoon, siya ang nag-take ng initiative, siya ang lumabas, siya ang naghanap. So ganun din po tayo mga kapatid. Ngunit ang maganda sa panahon natin ngayon, everything and everybody is reachable, no? Dahil sa advancement ng technology natin, no? Maging ang ating transportation ay napakabilis na, no? Kung kaya't kung may kakilala tayo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, napakadali na hanapin sila, na i-reach out sila. Ang gagawin lang natin, sabihin natin, no? Ang mabuting balita ng kaligtasan. Huwag nating hintayin na sila ang mag-take ng initiative, mag-initiate ng conversation. Although may mga taong ganun, sila na nag-i-initiate. So ano po ang ating reaction? Mga kapatid, marami pa rin ang naliligaw ng landas, kaya dapat ang maging reaction natin, let's find them, let's seek them, katulad po ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yan pa ang una, ano po? The reaction of the shepherd. Ang pangalawa, the determination of the shepherd, no? Ang pagtsatsaga, no po? O pagsisikap or pagpupunyagi ng pastol, no? So kung babalikan po natin itong verse 4, ang sabi dito sa second part, does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Okay? So, ganito po kadeterminado itong pastol na ito na hanapin itong nag-iisang ito. Ang una na makikita natin dito ng kanyang determination ay, sabi dito, does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep? So dito po, makita natin, hindi ba niya iiwan yung 99 para dun sa isa? So ano kaya ang inyong sagot kung kayo ang tinanong nito? Iiwanan mo ba yung 99, no? Para hanapin yung isa? Gaya na sabi ko sa inyo kanina, ito yung nakakuha ng atensyon ng mga Pariseo dito at saka ng mga teachers of the law. Sapagkat sa kanila at maging sa atin, I'm sure ang sagot natin, hindi ko na yung pag-aaksaya ng panahon, bahala na siya. Di po ba? Pero dito pinapakita ng Panginoon kung gaano kahalaga ang bawat isang tupa, bawat isang kaluluwa para sa Kanya, at kung gaano siya kadeterminado, na willing siyang isacrifice yung karamihan, no? Nung sinabi dito na open country,
Ang ibig sabihin daw po nito ay nasa safe na lugar naman itong 99, no? Pero kung titingnan po natin ang practice ng mga shepherds sa pag-aalaga nila ng tupa ay ganito. Paghapon na at dadalhin na sa kulungan, doon binibilang isa-isa yung mga tupa, tinitingnan, chinecheck ng pastol kung may sugat at doon gagamutin. At doon pa lamang niya malalaman kung may nawawala. Di po ba? So, yun po ay hapon, paggabi na. Ang ibig sabihin, madilim na ito at delikado na. So, yung tanong niya, iiwanan mo ba yung 99 para hanapin itong tupang ito kahit gabi na, kahit na delikado na ang kapaligiran? At ang gustong ipakita ng Panginoong Hesukristo dito, gagawin niya. At in fact, yun ang kanyang ginawa. Kahit na delikado yung dadaanan, kahit hindi niya alam kung nasaan yung tupa, kahit na sigurado maraming mga mababangis na hayop na nakaabang dito, susugod pa rin siya. Ganun kadeterminado ang pastol na ito para hanapin ang tupang ito. At ganun din mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa atin. That's how the Lord Jesus Christ was determined to reach us, to save us, to seek us. No, tayo po na naliligaw ng landas. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, ito po ang mga sacrifices na ginawa ng Panginoon para mahanap tayo, no po, para maibalik tayo sa atin pong Diyos Ama. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, take the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. So dito po, ito ang sakripisyo na binigay ng Panginoon to show His determination to seek us, to save us. No, tayo po mga naligaw ng landas. Siya ay Diyos, sinasamba ng lahat ng mga nilalang. Pero ano ang ginawa niya? Pinili niya na maging tao. Okay? Nagkatawang tao po siya. Tapos okay lang sana kung pagdating niya dito na siya ay tao, pero siya ay nasa magandang lugar at maganda kanyang posisyon. Pero anong ginawa niya sa verse 7? But made himself nothing, take the very nature of a servant, being made in human likeness. No po, siya po ay hindi lang basta nagkatawang tao, kundi nag-itsurang alipin pa. Hindi siya mayaman. Siya ay may-ari ng lahat. Di po ba? And then sa verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death. No? Even death on the cross. Mahalaga po yun. Ano? Yung nilagay dito ni Apostol Pablo na even death on the cross. Sapagkat yun po ang pinaka nakakahiya na klase ng kamatayan. No po? So imagine that, yun ang hinarap ng Panginoon nung hinanap niya po tayo. Yun ang kanyang mga sinakripisyo. No? Yun ang kanyang pinagdaanan, no, to seek us, no, and to save us. Ang sabi pa po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Imagine, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay banal, ano po, pero ginawa siyang makasalanan para sa atin, para makamit po natin ang katuwiran ng Panginoon, para maging matuwid po tayo. Ginawa ng Diyos Ama na makasalanan ang Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yung lahat ng parusa para sa isang makasalanan ay ibinigay lahat sa Panginoong Jesucristo. Instead of us, sapagkat kung sa atin, wala talagang mangyayari sa atin. Tayo pong lahat ay mapapahamak. Pero dahil sa importante tayo sa Panginoon, tayo po ay naligaw ng landas, gustong ipakita ng Panginoon that He is determined, no po, to seek us and to save us. Kaya una, nakita natin na nagkatawang tao siya. Pangalawa, siya po ay naging makasalanan, no, because of us. And then ang pangatlo, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that you through His poverty might become rich. Imagine that, no? Nilet go ng Panginoon yung kanyang pagiging mayaman, no? Nagmukhang mahirap talaga siya. Nabuhay mahirap dito sa lupa for us to become rich. At ito po ang pinaka-ultimate
na sakripisyo ng Panginoong Hesukristo para ipakita niya yung kanyang determination, yung kanyang pagpupunyagi, para ipakita niya na porsigido siya na iligtas tayo, ay makikita po natin sa Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Okay? Napakahalaga nung sinabi dito ni Apostol Pablo, while we were still sinners. Ang ibig sabihin, nung tayo ay suwail pa, nung tayo ay malayo pa sa Panginoon, nung hindi pa natin iniisip ang Panginoon, noong hindi pa natin alam kung matatagpuan tayo ng Panginoon, namatay na ang Panginoong Hesukristo for us. He saved us. Nilet go niya yung kanyang buhay niya dito sa lupa para iligtas kayo at ako. Bakit niya ginawa ang mga bagay na ito? To show His determination. Para hanapin at iligtas po tayo pong lahat. Kaya mga kapatid, alam niyo po, bagamat ito'y madalas na nating naririnig, but every time po na naririnig ko, napapag-aralan ko at nababasa ko kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon. Ano yung mga sakripisyo na kanyang ibinigay? Wala po akong pwedeng gawin at sabihin kundi salamat, no, sambahin natin ang Panginoon, tayo ay magpakumbaba sa Kanya. At tayo po ay sumunod sa Kanya. Sapagkat grabe po ang mga sacrifices na ginawa ng Panginoong Hesukristo na tayo pong mga tao, hindi po natin gagawin yun. Di po ba? Pero salamat po sapagkat pinakita ng Panginoon kung paano dapat hanapin ang mga naliligaw ng landas. Una, dapat ang natural reaction mo or ang reaction mo ay hanapin sila. Huwag silang pabayaan sapagkat mahalaga sila. Pangalawa, kailangan porsigido tayo. We need to be determined. No? Pinakita ng Panginoon yung kanyang determination sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamamagitan ng pagiging niyang servant, sa pamamagitan ng pagiging makasalanan niya, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Mga kapatid, ngayong gabi, ano po ang mga sinacrifice natin, no, to reach out the lost? Or ano yung kaya po nating isacrifice? Ano yung kaya nating i-let go, no, para makapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos? Ano yung bagay na pumipigil sa atin ngayong gabi? No, ano yung fear na meron po tayo sa oras na ito? Bakit nahihirapan tayo, or bakit nahihiya tayo, or bakit hindi po tayo nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon? Bakit yung kaibigan mo, yung mahal mo sa buhay, yung katrabaho mo, yung kaklase mo, yung barkada mo, hanggang ngayon ay hindi mo pa nababahagi na ng salita ng Diyos? Ang Panginoong sa Kristo, He sacrificed everything to show His determination, because each soul is very valuable, very important sa Kanya. Mga kapatid, ngayong gabi, yan po nawa ang matanim sa puso't isipan natin. Mahalaga po ang bawat isa sa Panginoon. At kung sa gabing ito, we will decide, no, to share the gospel. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas ng loob. Bibigyan niya tayo ng katalinuhan. Bibigyan niya tayo ng mga salita na atin pong sasabihin. At siya po ang kikilos sa tao na ating babahaginan. Kaya mga kapatid, sa atin pong pagbabahagi ng kanyang salita, as we seek the lost, no, sana ipakita rin natin ang ating determination, katulad ng pinakita ng Panginoong Hesukristo. So yun po ang pangalawa na halimbawa na makikita natin. Buhat sa talinhagang ito, na pinakita ng Panginoong Hesukristo ng kanyang paghahanap sa mga naliligaw ng landas. Una, the reaction of the shepherd. Second, the determination of the shepherd. At ang pangatlo, the celebration of the shepherd. Ang pagdiriwang ng pastol na ito sa talinhaga. Ang sabi dito sa verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friend and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Okay? So makita niya, nilagay niya sa balikat niya yung nawawalang tupa, umuwi siya sa bahay at siya'y tuwang-tuwa. At pagka-uwi niya, in-invite niya yung kanyang mga kaibigan. At ang sabi niya, rejoice with me because I have found my lost sheep. Okay? So kahit sino naman, pagka may mahalagang nawala na gamit, tapos nakita mo, di ba tuwang-tuwa ka? At yan ay ikikwento mo rin sa iyong mga
kaibigan or sa mga kasamahan mo sa bahay, no? Pagka yung halimbawa, mahalagang singsing or mamahaling cellphone na nawala, tapos nakita mo, ipapaalam mo talaga yan. Ipamamalita mo na nakita mo. At dito, no, yung nawawalang tupa na ito ay napakahalaga sa pastol. Pinamalita niya sa kanyang mga kaibigan. Marahil, nung ito'y nawawala, sinabi niya rin ito sa kanyang mga kaibigan na, please, tulungan niyo naman ako. Nawawala yung aking tupa. Diba? At sa panahon natin ngayon, no, marahil, pagka may mga nawawala tayo, mga mahalagang bagay, nagpe-pre-request pa tayo, di po ba? Please pray na sana makita ko ito, no? Pero mga kapatid, dumating ba sa point ng buhay natin na humingi tayo ng prayer request para maligtas ang isang tao? Ang kakilala natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Alam niyo po, pagka naligtas ang taong yon, no? Di ba? Buo, totoo ang kagalakan at kaligayahan, no? Pagka yung mga pinanalangin natin na maligtas ay nakakilala sa Panginoon, isinuko nila yung kanilang buhay. At ang sabi pa dito sa verse 7, sabi ng Panginoon, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So, ang sabi dito ng Panginoon, ang isang tao o isang makasalanan na nanumbalik sa Panginoon, nagsisi ng kanyang mga kasalanan, magkakaroon ng kasiyahan sa langit, no? Kagalakan sa langit, kaysa dito sa mga 99 people na matutuwid na hindi na kailangang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin lang dito ng Panginoon, dahil importante ang buhay ng bawat isa, ang kaluluwa ng bawat isa, pagka ito ay nanumbalik sa Panginoon, no? Ganun na lamang ang kagalakan sa langit. Kung tayo po ay magiging masaya, mas lalo higit na doon sa langit. At mas totoo ang kagalakan doon, sapagkat yun ang purpose ng Panginoon nga. Kung bakit pumunta dito ang Panginoong Jesucristo, no, bakit siya namatay doon sa krus. Ano po? At ganun din ang dahilan bakit tayo iniligtas ng Panginoon at pinanatili tayo sa mundong ito na ginagabayan ng kanyang salita para patuloy na ipakita at ibahagi ang magandang balita sa mga naliligaw ng landas upang katulad natin, ano po, na nakilala ang Panginoon, natagpuan ng Panginoon, matagpuan din sila ng Panginoon. Sila rin po ay tumugon at manumbalik sa ating Panginoon. Napakaganda po nung sinabi dito ng Panginoon Jesucristo dito sa verse 5. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders. Okay? Nung matagpuan nung pastol yung tupa, nilagay niya sa kanyang shoulders, no? So iniisip ko, bakit kaya ganun? Bakit pa ito sinabi ng Panginoon na yung tupa ay nilagay pa sa shoulder, no? Hindi na lang basta nilagyan ng tali at hinila na lang, 'di ba? O kaya pinasunod na lang. Bakit kailangan pa niyang buhatin? So doon natin makikita, no, na marahil ito'y gabi na at delikado na ang kapaligiran. Okay? At kung ang gagawin ng tupa ay tatalian lang ito at pasusunodin sa kanya, hihilahin niya, posible na madagit pa ito, ma-sidetrack pa ito, or mawala ulit ito. Kaya ang ginawa ng pastol, nilagay niya sa balikat niya. Para saan? For safety and security. Okay? Hindi siya naging safe dahil sa pauwi na siya doon sa kanyang tirahan. No? Hindi siya naging secure dahil sa tulog na yung mga mababangis ng hayop. Hindi. That sheep became safe and secure because he is with the shepherd. At ngayong gabi, mga kapatid, walang ibang pinakaligtas na lugar sa mundong ito kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Madalas natin yung naririnig, di po ba? Sapagkat sa presensya ng Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na maagaw, na mapahamak ulit. As long as we will remain in the presence of the Lord. Kaya ngayong gabi, nasa presensya ka ba ng Panginoon? Ang ginagawa mo ba ay ang gusto niya? Ang pinagkakaabalahan mo ba sa gabing ito ay yung pinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon? Dito po, makita natin na hindi tumigil ang Panginoon hanggat hindi nakikita ang mga naliligaw ng landas. Ano po? Isipin po natin kung ano ang mga bagay na nangyari in the past bago natin nakilala ang Panginoon.
bago natin sinuko ang atin pong buhay. At marirealize natin na hindi sumuko kailanman ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ngayong tayo po ay nakaranas ng kaligtasang ito. At ngayon po tayo ay inuutusan ng Panginoon to seek the lost. Sa biyaya niya, sana ito po ang ating maging reaction, that we will seek them, that these lost souls are important, and we will have the determination to look for them, to share the gospel to them po, para kung sila ay tumanggap sa Panginoon, manumbalik, magkakaroon ulit ng celebration sa langit at sa muling pagbabalik ng Panginoon. I could imagine kung gaano kaganda, gaano kasaya, kamangha-mangha ang magiging celebration pag nagkita-kita po tayo ulit. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita na itinuro sa atin ngayon pong gabi. Nawa kung gaano kahalaga ang kaluluwa sa puso at sa mata ng Panginoon, nawa ganun din po maging kahalaga ang mga kaluluwa na naliligaw pa ng landas sa puso natin at sa ating pong mga mata. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, let us share the gospel. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat sa talinhagang ito. Ito'y madalas na naming naririnig. Pero nawa nagkaroon kami ng panibagong sigla, panibagong motivation to share the gospel, to find the lost. Sapagkat nagpakita ka ng halimbawa sa pamamagitan ng talinhagang ito. Tulungan mo kami na lahat ng mga kakilala namin, mga nakakasalamuhan namin sa inyong biyaya, may bahagi namin ng magandang balita. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.